Magandang hapon po sa ating lahat. Ako, si Nathan Portes at narito po tayo sa San Juan sa I Am Creatives Studio upang masaksihan ang isa pinaka masaya at pinaka nakakainggan episode ng Kiconnect, the Kiko Pangilinan Podcast. Magandang araw sa kanilang lahat. Kiko Pangilinan po. Welcome to another episode of Kiconnect, the Kiko Pangilinan Podcast. And for today's episode, excited tayo. Gen Z ang ating bisita, ang ating guest. Isa po siyang social media influencer with hundreds and hundreds of thousands of followers and subscribers and viewers, millions, etc. Taga Quezon. Tama ba yun? Walang iba kundi si Nathan Portes. Hello, Nathan! Uy, joke lang. Oo nga. Hello, Sen Kiko! Ayan. Oo. Sobrang OA ng mga millions and millions. Kasi I would like to correct it. It's billions po. Billions Or na. trillions actually. Pwedeng kaba ng bayan. Trillions nga pagkakaban ng bayan. Yes. Sus Mario Jose. Pero, thank you very much for this chance and for guesting sa ating podcast. Ang ano natin is, unang-una sa lahat, Yes. meron tayong try not to laugh. May pa-challenge, may pa-activity tong podcast na to. Okay. Ako ang magtatanong at ikaw ay sasagot. Dapat poker face po kayo at hindi ko kayo mapapatawa. Sige. Okay. Pero pilitin nyo naman po para matapos. Okay. Ito susubukan nating manatiling kagalang-galang. Okay? Okay po. Okay. Let's do it. Let's do this. First question, Nathan. Bakit ang OA mo? Growing up, I've always been told by my parents na, hoy, hindi ko po alam actually. Like, I don't know. Parang sinabi ko lang po sa sarili ko one time. Nung high school kasi, like, ang pabebe ko, nakaganon na ako lagi, ganyan. Tapos pagdating ko ng high school, sabi ko, kailangan ko I need to come out of my shell. So, dati isa po kasi akong turtle. Hanggang ngayon naman, ayan po siya. Then, sabi ko, no, this is not me. I think masyado kong binabox, kinikage yung sarili ko. So, I came out of my comfort zone. And here I am. And I'm just trying to live my life and be authentic and genuine as a person. Because, yeah. Okay. Ito, maraming nagtatanong. At your reputation precedes you. Okay, Saan mo nakukuha ang energy mo? My energy, I think, sa nanay ko po. Maraming nagsasabi na sa likod ko raw kasi may dala-dala akong power bank. Pero, feel ko po sa nanay ko, my nanay is a huge Sharon yan. Oh! Kasi, and every birthday talagang kinukuha niya lahat ng pagkain, inuuwi niya. So, wala na. Wawa siya. Okay, every birthday. Every birthday, every handa, a huge Sharon yan. Shout out to you, my mom. I miss you. You're the best mom I've never had. Okay. Ano ba yan? Next. Number 3. Okay. Sa tingin mo, funny ka ba? I don't know. Joke lang. Hindi ko po alam. Ayoko laging sinasabi na funny ako. Kasi, ang kapal naman ng mukha ko nun, Sen, kapag sinelf-proclaim kong funny ako. Pero pinaproclaim ko yung sarili ko na OA ako. Pero yung funny, sinasabi ko sila, ang wali niya, maingay lang naman siya, tas doon na kayo natatawa. So, up to you. Pero sa tingin niyo po ba funny ako? Well, napatawan niyo ako sa sagot mong number 2 Kaya palagay ko, funny ka nga. Sira. Thank you so much po. But thank you also for this This opportunity Yes. is waiting for you. Oo, salamat. At dahil dyan, pag-uusapan natin ang isang bagay na isang phenomenon. Na malapit sa inyo at sa akin. Oo, yung tinatawag ng Gen Z na
cancel culture. Yes! Yes! Oo, dahil pinag-uusapan mo yan, iba? Yung Opo. cancel culture. Actually, hindi po pinag-uusapan ko, pero pinag-uusapan nila Mm. about sa akin. Mhm. Lagi. Every time. So, how would you describe, ano ba tong phenomenon na cancel culture? At ikaw ba, ilang beses ka nang na-cancel sa buhay mo? Okay. As sa buhay ko po, parang sobrang dami na po. Kasi high school pa lang, na-cancel agad ako sa part na tinry kong gawing R&B yung school hymn namin. Kasi na-inspire po ako sa America. Wow. Kasi sa kanila po yung national anthem nila, pwede po di bang gawing iba-ibang version. Sa atin, syempre bawal. Kasi Batas. makakancel ako. Nasa batas na kakantahin siya as is. Pero nung naging content creator po ako, din na nagsimulang mas dumami ng dumami. Actually, every month since I started content creation, nakakancel po ako last year. At this point, parang hindi na po ganun karaming cancellation dahil na-assess ko na po kung ano yung pinakang ceiling na, okay, cancelable ka na dito. And lagi ko pong inaabot yung ceiling na yan. Kasi, may ilaw pala doon. Sorry, ADHD. Kasi, like, wala lang, parang pag nandun po, like, nakukuha mo yung pika ng tao. Rage baiter pala siya. Hindi po, joke lang, mami. Tapos, going back to Honolulu just to get that, maraming beses na po ako na-cancel. And for me, cancel culture is basically, it's just the collective ng mga tao na parang ihahadukin kita, Sen. Na Lalim nung hahadukin. parang collectively kino-call out nyo yung isang tao or ginawa ng isang tao. Parang ganun po. Basically, kina-cancel nyo sa isang bagay. Ganyan. Hindi ba parang mob mentality yun? Yung parang bullying, Parang ganun po siya ng slight. kuyog. Kinukuyog ng mga tao kapag may nagawang hindi pabor sa kanila or hindi applicable at aligned sa morals nila at sa principles. So, when was the first time ikaw Na-cancel? Nung legit pong first time talagang cancel. I think, bawal ko pong sabihin kung ano yung sinabi ko doon. Basta nag-spoken poetry po ako. Nang hindi kaaya-aya. About sa aking pinakamamahal na sintang paaralan na lagi akong kinakancel. Because it's the best! I love Lasal. Animo! Oo, ako. High school, grade school, Lasal ako eh. Oo, kaya animal Lasal. Live Jesus in our hearts. Forever. Amen. Ay, naiba na. Ha? Joke lang po. Forever talaga. Okay. So, kailan ba nag-umpisa itong cancel culture na ito? Ng Gen Z. Oh, around... Ay, feel ko po, yung cancel culture, matagal na naman siyang meron. Okay. Like, parang, panahon nyo po, syempre, panahon ng Hukbalahap, ganyan. Na, Teka, after Hukbalahap. after, pasensya na po. Like, nung mga people power, basically, I think, feel ko po yung people power revolution is an example of cancel culture. Basically, kino-call out po at kina-cancel si Yung former diktador, our diktador. Okay. And matagal na po siya, pero like yung term na cancel culture na mas sumikat siya, I think sa panahon na namin ng Gen Z, actually feel ko sa millennials nagsa-start na siya. Pero sa panahon po kasi ng social media, dun talaga siya Na-enable pa further. yes, and Pero- nag-amplify. Pero merong sabihin na nating benefit at may Benefit. positive Yes. effect ang cancel culture. Pero meron ding Negative. na Yun naman po ay feel ko kapag masyado ng OA. Like, hindi naman sa pagiging hindi naman sa ini-invalidate ko po yung mga nararamdaman ng iba na masyado silang sensitive or something. Pero feel ko po kasi minsan humahanap na lang din yung mga tao ng something para i-hate at i-call out yung tao kahit di naman siya ganun ka big deal. kumbaga sa parang punching bag. Yes. Naghahanap ng, 'di ba? Kumbaga galit sa mga pangyayari, galit sa Tapos pinoproject na lang nila yung mga bagay-bagay na pinagdadaanan. at ginagawang punching bag yung gusto Yes. nilang i-cancel. Yun. Which is for me, it's too much. Too And much. masakit po. Mhm. Kasi, mga panahon na, sorry po. Sige lang. Kakain na po. Okay. So, parang kabuuan, does it do more harm than good?
it depends on the context. Kapag nagsisik po talaga yung tao, feel ko ng accountability dun sa tao. Parang okay naman siya. Yeah. Pero kapag gusto lang nilang mag-spark ng hate towards that person without considering all the factors na nandyan, parang Hindi tama. hindi na po yung tama. Yeah, pero yun na nga. Pero ano ang trend ngayon? Ngayon, ang trend, Mas positive, mas feel ko mas negative po. Oo nga. Oh, toxic pa rin. Toxic. Kayo po ba, personal experience para po sa inyo? Ako mula noong 2016, lagi akong kinakancel eh. Kaliwat kanan. Hindi lang ako, pati si Sharon, pati mga anak ko. Paano po kayo naapektuhan ba ang isang Kiko Pangilinan? Well, siyempre, tao lang tayo, no? But in the end, alam mo sinong naging inspirasyon ko? And this is serious, Sino ha? po? Si Laila de Lima. Kasi nga sabi ko, kung ako, yan lang ang nararamdaman ko. Yan lang ang nasasapitan ko, di ba? Na binabash ako, tinotroll, may threats. Paano pa siya? Di ba? Siya, biro mo, nakakulong. Di ba? Walang kalayaan. So sabi, parang, and I would always tell her that. So, sa akin, kumbaga, lahat ng mga nagtatrabaho, whether private sector o gobyerno, sabi nga nila, merong occupational hazards. So sa akin, kasama na yun. Parang kailangan ko pa pong i-google win muna. Occupational hazards. Kasi ano talaga yung utak ko dun eh. So, sa akin, tsaka kung ako masyadong maapektuhan, sabi ko nga, well, again, seriously, sinasabi ko sa mga anak ko yan eh. Sabi ko, we have to be strong for those who are weak. Well, we have to be the voice for those who cannot speak. Yeah. Diba? We have to have we have to be brave for those who are afraid. So, yan. Yan. And, so, yun. Okay. Now, sabi mo to kanina, bago mag-internet, meron ng Cancel culture. Di ba? Kaya may bullying na yun, di ba? Merong how do you call it? Anger, di ba? Misplaced, di ba? Misplaced anger and bitter feelings, yung inggit, kaya nga kinakancel dahil Naiinggit. Di ba? Feel ko din, isa po yun sa mga root causes. Di ba? So, meron na nun. Siguro, na naging yun na nga, na-enable lang. Naging mas, tsaka diretso sa kamay mo. Di ba? Makikita mo. So, naging lang siya. But, moving forward, may kasabihan daw eh. Ang daga. Daga pa. Daga. Natututo niyang mamaniobra yung maze after some time. So, kung ang internet at cancel culture parang isang maze, di ba? And we're still trying to figure out how to go about it. How do you view cancel culture in the long run? Ito ba matututunan na nating ma-manage? Ito ba mababawasan? Magkakaroon ba ng dagdag na kaalaman ng ating mga Gen Z para ito ay moderate or gamitin sa tama? Okay, thank you so much for that question. For me, I think people will just get used to it. Since bakit biglang para kang I actually still talk to my brother. Cause yeah, and going back to Honolulu. Ikaw ba si Mr. Discaril? Discaril. Who's that po? Mr. Discaril. Okay, legit na to, Sen. Okay. Feel ko, ngayon po kasi parang hindi ko alam kung may progress ba about that topic. Kasi lately, parang mas na-amplify pa nga yung cancel culture because of misinformation and sa AI din. Halimbawa yung paggawa ng mga issues, ganyan. Yung sa mga maleta na kung ano man, kung totoo ba or AI generated, ganyan. So, mas dumadami yung ways ng mga tao para magkaroon ng proof or evidence na mang-cancel, ganyan. In other words, dahil sa disinformation, lalong nagkakaroon ng ganong impetus to cancel. Yes. Kasi ako nung last election, I don't know if you're monitoring it, talagang lahat nung ako daw ang valedictorian ng disinformation at paninira. Di ba? Biro mo,
dahon ng saging daw yung kinain Kinaka. ko. Tapos kung ano-ano, di ba? Yung dagat, wala namang problema yung dagat. Biglang ginawa nilang issue, di ba? Ako naman, ang feeling ko, meron ding parang negative effect na overkill. Yeah, too much. 'Di ba? Na dahil sa sobra, yung tao na nagiging yung parang underdog, yung kawawa naman, nagkakaroon ng siding with the underdog, 'di ba? Which is I think sa akin, dahil biro mo yung aming monitoring, yung Wow Dagat, 90 million views. Biro mo 90 million, mas marami pa sa butante, 'di ba? Pero bakit? Parang at some point, parang hindi nila nakuha yung desired effect. Kasi, di ba, tapos nag-viral pa na, wow, dagat, mamaya kung ano natuwa na yung tao eh. Parang, yun. So merong, di ba, posibleng overkill ang cancel culture. So, moving forward, I really hope, di ba, na mas magkaroon ng dagdag na mindfulness Sa mga tao. importante rin talaga yung digital Literacy. yeah. 'Di ba? I think that's something na hindi masyadong binibigyan ng pansin. No? Parang okay lang pero dapat ata kahit sa eskwelahan magkaroon ng, 'di Pero ba? parang meron naman po siya sa curriculum. Parang Meron na. senior high na pag-aaralan po namin yung digital and media literacy. Pero feel ko ngayon kasi dahil sa AI hindi na nag-aaral ang mga tao. Hindi ko po alam. Teacher po kasi yung nanay ko. Mm-hmm. And sabi po niya parang mostly ng mga kabataan ngayon parang wala na masyadong natututunan, sobrang nakarely na sa AI. Yeah. Ganyan. Oh. Kaya all the more importante ang Digital literacy. so that we better alam, 'di ba? Kailangan alam natin yung harmful effects. Yeah, the right usage. 'Di ba? Ano ang magiging implikasyon ng AI? Paano ba 'yon? Sabi nga yung teacher kumuha ng AI na question, yung student kumuha ng AI na answer. Nung pina-check ng teacher, kumuha ng AI na nagche-check. Nung pina-correct naman ng estudyante, may problema, kumuha naman ng pangreklamong AI. Pang-verify. So lahat AI, ano ba yan? What happens to us, di ba? For me naman, Sen Kiko, gusto ko lang malaman, as someone na laging nakakancel, sa'yo naman, ano yung mga nagiging layla mo? Di ba sabi mo kanina, nagiging dilema? Na sa pag ikaw yung kinakancel, specifically sa work niyo, ano po yung mga nararamdaman? And paano niyo po siya nilalabanan, ganyan? Ang sa akin kasi, parang mas subjected ako sa bashing ng mga organized, halimbawa, nung debate sa China. Di ba? Yung pinedefend natin yung arbitral ruling, di ba? Kadebate natin ang samahan natin sa Senado. Pero yung mga sagot sa akin, di ba, yung mga comment sa akin, keso kung ano at bakit gusto namin ng gera, parang hindi naman totoo. Di ba? So doon, syempre, alam mo na hindi maganda. Tapos, ang masakit, hindi naman masakit, pero ang concern ko ron is, marami din kasing hindi troll, pero na-impluensyahan. Yeah. Di ba? Yun naman ang layunin ng troll na maraming pumanig sa kanila, magbago ang isip tungkol sa China. Talagang sabi ko, ano ba ito? But you just have to keep at it, no? Kailangan lang panatag ang loob ko na you just have to keep articulating stand firm on your position, di ba? So, yun, hindi lang sa China, di ba? Dito sa problema ng agrikultura na ugnayan ako sa Office of the President. Binabanatan na naman ako ng kaliwat kanan na keso, ano ba yun? You eat the vomit, di ba? Social, di ba? Na, di ba? Ang layunin ko, agrikultura, tas hinihilan nyo sa politika. Di ba? Parang, hindi naman lahat dapat politika. So, may mga ganun, no? But in the end, I feel,
May naalala ko, kausap ko si Maria Ressa. Okay po. Oo, Nobel Prize winner, di ba? Sinabi niya sa akin di ba? I think she said it in a speech also. That while falsehoods and lies travel faster than the truth. Sabi niya yun, di ba? Hope and inspiration travels faster than the lies. So yun Memorize mo pa yun. Ha? Minemorize mo. Oo. Kasi yun ang ano natin, let's work hard, let's provide hope, let's fight for our country's sovereignty. Let's show the people that we will not be cowed by China. Let's show the people that we will not allow the bullying of China and inspire people to stand up and be brave. Yun. And I feel that will be sa gitna ng lahat nitong fake news, disinformation, paninira, di ba? Manatili tayong matapang, di ba? Matatag. Matatag, manatiling ipinaglalaban yung mga paniniwala natin. So yun ang sa akin na importante yun na wag mawalan ng pag-asa, tuloy lang, di ba? Pero going back again, sa inyo naman po personally, how do you deal with it when you're being canceled? Like, kailan nyo po nalalaman yung need kong maging account? O paano nyo po finifilter yung dito, ito yung need kong mag-speak up for this, maging accountable for this? Well, definitely. For example, when there was a debate dun sa minority-majority sa Senate, na dapat sumama kami kay Risa dahil nasa minority siya, dapat hindi kami Umalyansa sumama. kayo dapat lahat. Diba? Dapat ganun. Ako, siyempre kailangan mahaba ang pasensya. Lalo na pag ang ating mga taga-suporta ang nagko-call out. Re-respetuhin ko yun. In fact, pinapaliwanag ko yun. Naintindihan ko yung mga naniniwala na dapat dito ang subalit. Sabi ko, nasa demokrasya tayo. Di ba? Naniniwala tayo na may kanya-kanya tayong punto de vista. So we can agree to disagree with respect. Yeah. So sa mga valid na mga critics na hindi sumasang-ayon sa ginagawa ko dahil iba ang pananaw nila, respeto lang. I will respect that. We are in a democracy and it's healthy. Napapaisip ka din kung ano nga ba ang magandang gawin o ano ang tamang gawin at kailangan mo ring ipaliwanag. In my case, eventually I said my decision is based on because I promised the voters that we will address challenges in agriculture and the best for me dahil ako ang nangako sa kanila na hahanapan natin ang solusyon ng problema ng agrikultura. I felt I will be most effective in delivering on my campaign promises by becoming chairman of the Committee on Agriculture. Yes. So yun yung aking pinanggagalingan. At pinaliwanag ko rin, naintindihan ko yung punto ninyo na dapat ganito, dapat ganyan. Pero sana respetuhin din ninyo na ako nangako sa botante. Ako umikot sa buong Pilipinas para ipaglaban ang food security. Kaya kailangan kong mag-deliver. Kayo, hindi naman kayo umikot at nangako tungkol sa agrikultura. Kaya naintindihan ko na yung posisyon ninyo ay iba sa posisyon ko. So respeto lang. Parang ganun. So we have to learn to, yun na nga, kasama sa demokrasya ang batikos. Basta legitimate at hindi itong troll engineered at troll influenced. Although legitimate yung troll influenced, maliwanag na may kasamang panlilin lang kasi yung troll influence. Yung mga napapaniwa kasi propaganda, disinformation yun di ba? So, ganun talaga. I like it when you said po na eventually we're in the democratic country. So, you need to respect each other and yung part na just be accountable and learn how to filter out yung mga dapat may legitimate, yes, diba, yes. na concerns at yung mga alam nating propaganda at paninira. Yes. Pero one more point na I remember, and I think I said this in one of my posts. Ang isang sabihin na natin icon sa paninindigan at demokrasya ay si former president and now deceased, the late Nelson Mandela, president of South Africa. Diba? He was jailed for 27 years.
And he was the one who said, in a democracy, we have to learn to work with people we do not like. Diba? We may disagree with them, we do not like them, but we need to learn to work with them. Because nga, and in his case, interesting yung ang ano niya, dilemma niya eh. Sabi niya, people were telling him when you know, the apartheid system was finally ended. Many among his ranks were saying we should go after the whites, all of them, punish them, file cases against them, confiscate all their wealth, etc., because they oppressed us. At that time, 90% of the economy of South Africa was held by the whites. So he said, if I go after them the way they want me to go after them, there will be more economic suffering. So yun yung context na we have to learn to work with people because don't disagree. we dislike. We dislike, yeah. Diba? Na hindi natin sila... Kasi it was the white economic power that maintained the apartheid for the longest time. Pero kung habulin niya lahat yun, magsasara yung mga kumpanya, masisira, mas maraming masasaktan. So he saw beyond, diba, what many were, and understandably so, suggesting. Because he decided that more will suffer if the economy goes south. Because of going against or going after itong mga puti, di ba? So ganon, yun ang mga ano ko na, oo, may mga iba ang pananaw sa akin, pero at least ang sa akin, ang benchmark ko, ano nga ba palagay ko ang pinakamabuti base dun sa aking paniniwala. Based on your morals and principles. Yes. Values. Grabe yung mga salitang binitawan ni Sen Kiko, yung mga apartheid, ganon, di ba? Ang dami mga terminong mga... Kailangan ko kang i-process tas mag-merayam yung utak ko para malaman ko yung meaning niya. Pero alam kong marami ring words. Feel ko as a Gen Z na hindi ko alam kung alam mo ba ang meaning, Sen. So, meron ka bang mga natatandaan ng mga recently nagpa-pop up na mga words namin na hindi ka pa sure? Marami. Kaya nga, interesting to para pag uwi ko sa bahay mamaya, kakausapin ko yung mga anak ko. Okay po. Gagawin. Ano pong mga words yan? Ito nga, itong, ano ibig sabihin ng situationship? Situationship. Ano yan? I think pinagdaanan niyo po yan ni Miss Sharon before. Wow. Decision siya. Pero basically ang situation po ay wala kayong label. Para kayong more than friends. Pero hindi pa kayo in a relationship. Okay. Ganyan. Parang naglalandian kayo kahit wala namang kayong karapatan. Parang ganun. Parang karapatan pa sa isa't isa. Okay. So I'm supposed to use in a sentence? Yes, and then try to use it in a sentence kung naiintindihan niyo ba siya. Okay. When I first met Sharon, it was in my brother's wedding. Okay. Then, there was no situationship when we first met. However, 3 weeks later, when she had her birthday celebration, and ano pa nun dito sa Annapolis, basta birthday niya, so andun ako. Yun. Nagda moves ka na doon. A couple of days after that, we were beginning to move into a situationship. Diba? Hindi pa relationship, pero hindi na situation. Hindi lang situation. Yun. Therefore, it was the 2 to 3 weeks after her birthday party. Okay. We had begun to move towards what we call a situationship. Next naman, alam niyo po ba yung salitang Riz? Nasa Senado siya. Senator Riz Hontiveros. Akala ko Asawa ni Hart. Riz Escudero. Akala ko Jeez, ito. Daming entry.
Riz, yan. Oo, yan. di ba? Meron din siya. Oh, tsaka pag may karera. Riz. Riz, di ba? Oh, F1, mga oh, Riz F1, cars. di ba? Riz din yun. Oh, tsaka ano pa? Ano, Banawe. Banawe Riz. Terraces. Oo nga, tama. Tsaka ano, pagka ikaw kailangan mo ng dagdag na sweldo, humihingi ka ng? Riz. Riz. Galing. Kumenya siya. Teka. Okay, ano? Pero alam niyo po ba yung legit na meaning ng Riz? Sa mga Gen Z. Like for real. Mm. No idea. No idea. It's from the root word charisma. Charisma. So how will I use it? Hey, look at that guy. He has Riz. Riz. That's it. Yun na yan. He has Riz. Kayo, San Kiko before. Kung Wow. tatanungin natin si Michelle. Oh, yeah. For sure, na-Riz niyo siya. Na Riz. Nung January na yan. Ayun, I used because of my Riz. Yeah. Oh. Talagang naakit. Sa Oo. Sharon. O tama nun kasi nagkaroon din ako ng dagdag na sahod nun sa ABS-CBN. I had a Riz. Nagka-Riz. Talagang pinilit niya pa rin niya. Nag-carbonate niya talaga yung kanyang mga entries. I had a Riz. Okay. Next. How about brain ito. rot? Alam ko to, brain rot. Ano pang... Well, alam ko yung scientific definition ng brain rot. Yun yung masyadong nagtagal sa gadget at panay ang scroll na parang wala nang ibang naiisip at parang Kundi yun na lang, parang sobrang na-obsess ka na yun na lang iniisip mo. yes. And therefore, the net effect is ang dami-daming ibang gawain dapat, daming pwedeng asikasuhin dapat. Hindi pero na dahil nagagawa. na brain rot na, hindi na makagalaw, hindi na makapag-isip ng maayos. Tama ba yun? Yun na yun, actually. Tama ka na. Actually. Okay, good. At least I know that. Next is cooked. Cook. Niluto. Niluto. My goose is cooked, di ba? Parang ano yun, lintik na. Parang nagka-leche-leche na. Cooked. Yun ba yun? Pero ang cooked po ay parang I'm cooked. Parang I'm doomed. Yun na nga. Parang ganun. I'm Tama. doomed. Wala lang. Gusto ko lang mag-synonyms para... Kala ko, yun na nga, yung parang patay na. I'm cooked. Yes. I'm dead. Okay. Yes. Oo nga, patay, dead. Oo. In English ko lang para maiba lang. I'm cooked. Akala ko naman, Niluto. hindi, handa na. Diba? I'm prepared. Hindi pala yun. Pwede mo naman dagdagan po ngayon. Simulan natin to. Magpauso tayo. Diba? Imbis na cooked na I'm dead, pwede na. You're ready. Yeah, pwede na akong ihain. I'm cooked. Oh, di ba? Parang hindi ko po kakain. Parang cannibalism. And last word na naisip ko. How about the phrase, let them cook? Kung kanina yung cooked, ngayon let them cook. Alam niyo ba yung meaning? Related ba yun? Clue. Parang medyo, at this point, medyo may pagka-opposite na siya. Yung let them cook. So kung yung cooked, I'm dead, let them cook, hayaan mo sila? Parang hayaan mo sila, like, give them some time na eventually, magkakaroon din ng, magiging okay din sila. Ganyan. Parang, have some hope Oo. na eventually magsasucceed or Let magiging them cook. okay. Let them cook. Let Positive. them cook. Positive, pa towards, positive outlook. Oo. Parang yung grupo nila, may ginagawa, may inaasikaso. Sige lang, let them cook. Parang nung una, like, dinadoubt mo pa. But, hayaan mo lang, let them cook. They'll eventually get Parang there. may konti kang duda, pero sige, we'll give them a chance, let them cook. Yes. Let them cook! Let them cook! Let them cook. Okay, sige. We were getting there. It started with us moving from nothing to a situationship. Diba? Di pa rin siya tapos magbigay ng example niyan. Kasi para pagkausap ko si Frankie mamaya, balikan ko sila. Oh, and Okay. Gamitin niya po sa mga anak. Hey, I like your dress. Yeah, you have your You're Riz. raising me up. Huh? Parang ganun. Pwede niyo pong gawin siyang Parang verb. verb. Oh,
now it's rizzing me up. Yes. You're rizzing up your friends and neighbors. Okay, let them cook. Mo sila. May mangyayari dyan. In the meantime, let them cook. Okay. Okay. Thank you. Thank you very so much. And I enjoyed and learned a lot, especially yung mga pinanghugutan niyo pong kung ano-anong mga experiences at mula nagkaroon pa tayo ng mga natutunan niyo po kay Nelson Mandela. Ganyan, di ba? You should read the book, The Long Road to Freedom. Of course, Sino po nagsulat? Siya rin mismo? parang autobiography. Not autobiography. Biography. Oo. Thank you, Nathan, for this chance. I learned a lot also. Thank Sabi you mo, so marami much. kang Totoo natutunan. po, ang galing niyo pong mamlastic ng slide. Hindi. Hindi. Ako, Para kung ako po sa inyo, sino ba tong ninayupak na to? Parang walang matutunan. Hindi totoo yan. Alam mo, nagturo ako ng mga kabataan. Marami rin akong natututunan sa mga kabataan. Next time po, bibigyan ko naman kayo ng mga seminar. Yun, pwede sa mga rin. natutunan ko naman. Ayun. Yes. Kasi I'm past this cancel culture na. Kasi lately, cancel nyo nga ako. I-cancel nyo tong episode na to, guys. Para mag-start siya ng traction, ganyan. In a good way. In a good way. Oo, Yes. sige. Oo. So, thank you, Nathan. Thank you so much po. I appreciate your presence and your guesting. Thank you so much. Salamat. The honor is mine. Like a valedictorian. It's a privilege. Yes, Also very to be engaging with your generation, the Gen Z. Yeah. And it's also my privilege to be engaging with someone who lived in the era of Hukbalahap. Totoo 'yon. Pero towards the end. At ours. Okay, sa ating mga viewers and listeners, Kiko Pangilinan Podcast. Of course, our guest Nathan. I'll see you next time, ha? And of course, maraming salamat sa I Am Creative Space. Dahil sa inyo, may space kami rito. Thank you very much. Creative pa. Di ba?